Our station, New Generation FM, New Gen. This is New Gen 100.7 FM. The ultimate news and music radio sa ato ini. Matik na. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa awitin pong inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At kayo po ay nakatune in dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM dito po sa Bayan ng Bulan. Sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosare, kami pong inyong lingkod, Brother Angelo, kasama si Brother Raymar, na pansamantala nyo pong mapapakinggan sa isang oras na pagtatalakay ng mga salita po ng ating pong Panginoon, mga kapatid, na ito po ay mapapakinabangan natin hindi lamang po dito sa buhay sa mundo, kundi maging sa buhay, mga kapatid, na ipinangako ng Diyos sa walang hanggan. Kaya tayo po ay magsama-samang mag-aral ng mga salita po ng ating pong Panginoon. Yamang nalalaman natin, mga kapatid, na ito po ay hindi nawawalan ng kabuluhan.
Praise the Lord, isang mapagpalang umaga sa lahat ng nakatune in sa atin sa programang si Jesus, ang buhay na pag-asa. Sa mga nakamonitor sa atin sa FB Live, isang mapagpalang umaga po sa inyo. At anuman po ang inyong kalagayan, saan man po kayo naroon, naway ang pagpapala at paggabay ng Diyos ay lagi pong sumaatin mga kapatid. Sa lahat ng taimtim na nakikinig ngayon, pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon mga kapatid. At naway patuloy nating suportahan at subaybayan ang programang si Jesus, ang buhay na pag-asa. At batiin natin ang mga nanonood sa atin sa FB Live. Good morning po Sister Divine Espela Guyal. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Naway kayo po ay patuloy na samahan ng Diyos mga kapatid. Good morning din po kay Sister Mirna. Amen. Sila po ay nanonood sa atin ngayon sa FB Live. Purihin ang Diyos at binabati din natin ang isang mapagpalang umaga ang lahat ng kapatiran ng United Pentecostal Church dito po sa Bayan ng Bulan, ang tatlong congregation na pinangasiwaan po ng ating pastor, ang Iquirino, Magsaysay at maging ang Santa Remedios Congregation. Good morning po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng atin pong Panginoon. Amen. At good morning din po Sister Laura Gumban diyan po sa lugar ng Barangay Lahong, Bulan, Sorsogon. Good morning po sa inyong lahat sa Guwan family. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister Christy Disuyo, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sister April Santos, good morning din po. Sister Divine Espela Guyal, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. So mga kapatid, malugod po namin ipinag-aanyaya sa inyo na ang United Pentecostal Church ay patuloy pong nag-aanyaya sa sinumang nais sumunod sa atin pong Panginoon mga kapatid. Kung kayo po ay napagpapala ng mga salita ng atin pong Panginoon, ay malaya po kayong dumalo sa mga panambahan at mga gawain na atin pong mababanggit. Hindi po ito mga kapatid pagpapakilala ng relihiyon dahil alam naman natin na marami ng relihiyon dito sa mundo at alam natin na ang pangunahing dahilan bakit nag-aaway-away ang mga tao or bakit mayroong kaguluhan, it is because of may kinalaman ang relihiyon mga kapatid. Praise God. So ngayon mga kapatid, ipinag-aanyaya po namin na sa mga lugar na ating mababanggit, malaya po kayong dumalo kung nais nyo pong mapagpala ng mga salita po ng ating pong Panginoon. Kung kayo po ay malapit sa lugar ng Barangay Iquirino, mayroon po tayong gawain dyan at ginaganap ito tuwing araw ng Sabado at nagsisimula ng alas 8 ng umaga mga kapatid. Dyan po sa lugar ng Barangay Iquirino, sa may paakyat lamang po ng kalsada mga kapatid, makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church. At kung kayo naman po ay nasa Barangay Magsaysay, malapit mga kapatid, paglampas lamang po ng tulay, ang gawain po dyan ay ginaganap din tuwing araw ng Sabado at nagsisimula tuwing alas 7 ng umaga mga kapatid. At kung kayo naman po ay dito sa Bayan ng Bulan, malapit mga kapatid sa sentro ng Bulan, mayroon po tayong panambahan sa lugar ng Barangay Santa Remedios sa may tapat lamang po ng Bulan Gymnasium mga kapatid. Makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church at ginaganap ang gawain dyan tuwing araw ng Linggo at nagsisimula ng alas 7 ng umaga mga kapatid. At nagpapasalamat po ang ating pastor, ipinapaabot po ng ating pastor ang kanyang pasasalamat sa lahat po mga kapatid ng dumulog sa ating paanyaya kahapon sa ginanap na first Sunday gathering mga kapatid sa lugar po ng Barangay Iquirino. Amen. Na kung saan nagsama-sama po ang tatlong congregation ng UPC Bulan mga kapatid. Praise God. At nagkaroon po ng masayang pagpupuri sa atin pong Panginoon at yun ay napakalaking pagpapala sa atin na nagmumula sa ating pong Panginoon mga kapatid. Purihin ang Diyos at tuloy-tuloy po tayo sa atin pong programa mga kapatid. Sister Lani Julian, good morning po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Brother Andy Orozco, good morning po sa inyo at sa inyong family. Good morning din po kay Sister Elena Murata Burabo, ang Burabo family dyan po sa lugar ng Bagong Silang. Amen. Brother Ronald Hipolito, good morning po sa inyo. Maging kay Sister Dolor Quezon, pagpalain po kayo ng ating po Panginoon. At Sister Margie Guitan, dyan po sa lugar ng Barangay Santa Remedios.
At binabati din natin ang Isiham, ang Guneo, maging ang Solidad family, mga kapatid, kay Brother Jason Guneo. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, maging sa mga kapatiran natin dyan sa lugar ng Bonifacio, Barangay A Bonifacio, mga kapatid, kana Brother Adam, Brother Arnel, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So tayo po ay tuloy-tuloy sa atin pong programa, mga kapatid. Brother Marvin Santos, good morning po, thank you so much for watching. Amen. At ang programang si Jesus, ang buhay na pag-asa, mga kapatid, ay araw-araw nyo pong napapakinggan dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM sa ganap na alas 5 ng umaga at nagtatapos ng alas 6 ng umaga, mga kapatid. At kung kayo po ay nais magkaroon ng free home Bible study sa inyo pong mga tahanan, mga kapatid, or kung kayo po ay mayroong mga katanungan patungkol po sa salita ng ating pong Panginoon, malaya lamang po kayong mag-text or di kayo tumawag sa CP number 0951 93 20038 0951 93 20038. At binabati din po natin ang isang mapagpalang umaga ang ating pastor, Pastor Randy Rosare. Sila po ay nasa biyahe, mga kapatid, patungo po sa LDI conference sa lugar po ng Tagaytay, mga kapatid. Praise God. So pagpalain po kayo ng ating po Panginoon, ang inyong pong family dito po sa Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, Pastora Maricar, maging kay Sister Angel at Sister Zoe, at maging sa mga kapwa pang manggagawa ng ating pastor na kasama niya ngayon sa ministry na papunta sa conference, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Ang gabay ng Diyos ay lagi pong sumainyo. Amen. So tuloy-tuloy na tayo, mga kapatid, sa atin pong programa at sa ating pagpapasimula. Tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon upang hingin ang kanyang patnubay at gabay sa umagang ito. Tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na kumilos sa aming buhay. At salamat na ginising mo kami ng may maayos na kalusugan, Panginoon. At patuloy namin dinudulog sa iyo, Panginoon, na sino mang nakakaranas ng mga karamdaman, maaaring yung iba gumising na mayroong mga suliranin, naway sa pamamagitan ng programang ito, pamamagitan ng pag-aaliw ng iyong banal na salita, Panginoon, magkaroon kami ng pag-asa na nagmumula sa iyo, Panginoong Jesus. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong kilusin ang sinumang taong nakikinig, taimtim na sumasabay sa programang ito, maging sa panalangin na ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kumilos sa kanila pong mga buhay. Pagpalain mo po ang pasimula ng programa hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Sa iyo namin tinitiwala ang yung banal na pagkilos, Panginoon, maging ang iyong mga lingkod na gagamitin. Wala po kaming magagawa sa sarili naming kaparaanan, kundi ikaw lamang ang mahayag sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, in Jesus' name. Amen and Amen. Atin ang anumang mga prinsipyong makatao na maaring makahadlang sa atin sa pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya patuloy nating buksan, mga kapatid. Patuloy nating tanggapin ang salita ng Diyos. Anuman ang mensahe na ipagkaloob ng Diyos ngayong umaga, mga kapatid, alam natin na ang pagpapala ng Diyos ay nasa kanyang mga salita, mga kapatid. Praise God. So purihin ang Diyos, mga kapatid. Ibinibigay ko po kay Brother Raymar ang pagkakataon para pangunahan tayo sa pag-aaral ng salita ng atin pong Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa mapagpalang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. At nice ko rin po palang batiin ang mga kapatid natin dyan sa Barangay Aquino, sa buong Gotis family at sa Griego family, at ganoon din sa lahat ng mga kapatiran na nakasubaybay ngayon sa programang ito, sa Bulan Congregation, Ikirino at Magsaysay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, at sa lahat ng mga Bible study teachers, good morning po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Amen. At tayo po ay tuloy-tuloy na, mga kapatid, sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. At salamat sa Diyos sa pribilehiyo na kanyang gamitin sa pagtuturo ng kanyang banal na salita sa umagang ito.
Praise the Lord. So ang tatalakayin po natin mga kapatid sa umagang ito ay patungkol po sa mga bagay na dapat nating malaman ayon sa Biblia mga kapatid. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Genesis chapter 2 verse 16 verse 17 mga kapatid at kaibigan, ganito po ang ating mababasa. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, purihin ang Panginoon. So sa nabanggit na talata mga kapatid, so mababasa natin dito mga kapatid na ang Diyos mga kapatid ay nagbigay ng utos sa tao mga kapatid. Amen. Amen. So siya ay nagbigay ng instruction na dapat susundin ng tao mga kapatid. At ito ay ayon sa kanyang kalooban at banal na plano sa buhay ng tao mga kapatid. Amen. Amen. At kung mababasa din po natin mga kapatid sa Genesis chapter 3 verse 1 to 7 mga kapatid. Amen. So dito po mababasa natin ang istorya kung paano po ang kasalanan pumasok sa buhay ng tao mga kapatid. Amen. Amen. At dahil nga po mga kapatid sa pagsuway mga kapatid na nagawa ni na Eva at Adan sa utos ng Diyos mga kapatid, ayon dun sa talata sa Genesis chapter 3 verse 1 to 7 na huwag kakainin ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama dahil ito ang magiging dahilan upang ang kasalanan ay makapasok sa buhay ng tao mga kapatid. Amen. So, napakahalaga po mga kapatid ng pagtalima sa bawat utos ng Diyos sapagkat tayo rin naman po mga kapatid ang makikinabang nito mga kapatid. Amen. Sapagkat higit na ang Diyos ang nakakaalam po mga kapatid ng mga bagay na makabubuti para sa mga tao mga kapatid. Sapagkat ang kaisipan ng Diyos ay iba sa kaisipan natin mga kapatid. Amen. Higit na nakikita ng Diyos mga kapatid yung mga bagay na makasasama mga kapatid kung kaya siya mga kapatid ay nagbibigay ng instruction sa tao upang yun lamang ang kanilang susundin mga kapatid. Amen. At sa mga pinagbabawal ng Diyos mga kapatid ay yun talaga dapat mga kapatid ay hindi dapat gagawin ng tao mga kapatid. Dahil alam ng Diyos na ito ay makasasama sa buhay ng isang tao mga kapatid. Amen. So ang Diyos mga kapatid ay may mga pangako mga kapatid. Kalakip ng kanyang mga pinag-uutos sa bawat taong nais na susunod dito mga kapatid. Amen. So kaya naman mga kapatid, ang kasalanan mga kapatid pumasok sa buhay ng tao. Ito ay dahil sa kanyang choice mga kapatid. Amen. Dahil sa kanyang kalayaang mamili. So ito po ay regalo ng Diyos mga kapatid sa tao. Mga kapatid, ito yung freedom of choice, yung kalayaan ng tao na mamili mga kapatid. Amen. Sapagkat ang Diyos po mga kapatid ay hindi po diktador mga kapatid. Amen. Hindi niya dinidiktahan ang tao kung ano yung dapat na gagawin mga kapatid. Amen. So binigyan niya ng kalayaan ng tao na mamili mga kapatid. Amen. So kung ang tao ay susunod o ang tao man ay susuway mga kapatid. So nais ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng sariling desisyon mga kapatid. Amen. Sa kanyang buhay mga kapatid. Amen. Kung alam mong mali mga kapatid pero pinipili mo yung mali, yun ay dahil mga kapatid sa iyong choice mga kapatid. Praise God. Kung alam mong tama pero mas pinipili mo pa rin yung mali, mga kapatid, it is because of the freedom of choice mga kapatid na ibinigay sa tao mga kapatid. Amen. At tulad nga sa nasabi ko mga kapatid, ang kalayaan nating mamili, ito po ay hindi pinakikialaman ng Diyos mga kapatid. Amen. Kaya nga po mga kapatid, ang mga desisyon nating ginagawa sa mundong ito, amen, ito po ang magdadala sa ating destinasyon mga kapatid. Amen. Praise God. So, ang lahat ng tao mga kapatid ay nagkasala mga kapatid. Amen. Sabi po ng Romans chapter 3 verse 23 mga kapatid, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Praise the Lord. So ang lahat po mga kapatid ay
nagkasala mga kapatid. So wala pong exempted mga kapatid. Lahat po mga kapatid ay nagkasala. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga mga kapatid, walang sino mang tao ang makapagsasabi na siya ay hindi nagkasala sa harapan ng Diyos mga kapatid. Amen. Sapagkat ang mundong ito mga kapatid ay binulag mga kapatid ni Satanas mga kapatid ang isipan ng tao upang ang tao mga kapatid ay malayo mga kapatid sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. So maraming tao ang pinaniniwala ni Satanas na sa pamamagitan lang ng paggawa ng mabuti mga kapatid, amen, sila ay maliligtas mga kapatid. Amen. At sa paniniwala na kapag ikaw ay mabait na tao, ay hindi ka nagkasala sa harapan ng ating Panginoon. Ngunit ang Biblia mismo mga kapatid ay malinaw na nagsasabi na ang lahat mga kapatid ay nagkasala mga kapatid. Amen. At kung mababasa din natin mga kapatid sa Romans chapter 5, mga kapatid, verse 12, mga kapatid, amen. So dito mga kapatid, malalaman natin mga kapatid na ang lahat ng tao mga kapatid ay nagkasala mga kapatid. So ganito po mga kapatid ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Amen. Praise the Lord. So sinasabi ng talata mga kapatid na ang naging sanhi ng kamatayan mga kapatid ng sangkatauhan ay dahil mga kapatid sa pagkakasala mga kapatid. Nung pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao mga kapatid, ito ay naging sanhi ng kamatayan ng isang tao mga kapatid. Amen. Praise God. So sapagkat mga kapatid, ang kasalanan ay minana pa natin mga kapatid sa ating mga ninuno mga kapatid. Amen. At alam natin mga kapatid na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan mga kapatid. Amen. So, ang kasalanan ang siyang nagpahiwalay sa Diyos at sa tao mga kapatid. Sapagkat ang kasalanan, ito ay ang naging dibisyon mga kapatid upang ang tao ay hindi makalapit ng malaya sa Diyos mga kapatid. Amen. Sa pamamagitan ng pagkakasala, so nasira mga kapatid ang relasyon ng Diyos at ng tao mga kapatid. So kinakailangan na mawala mga kapatid ang dibisyon ng pagkakasala sa buhay ng tao upang ang tao ay makapanumbalik muli sa ating Panginoon mga kapatid. Amen. At dahil nga sa pagsuway mga kapatid, ang tao ay pumasok mga kapatid sa pagkakasala. So ang kabayaran mga kapatid ng kasalanan ay kamatayan mga kapatid. Amen. So basahin po natin mga kapatid ang Romans chapter 6 verse 23. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. So ang kabayaran mga kapatid ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin mga kapatid. Amen. Kung tayo po mga kapatid ay sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoon po ay nag-o-offer mga kapatid ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa sino mang nais sumunod at sumampalataya sa Kanya mga kapatid. Amen. At tandaan natin mga kapatid na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen. At ang kamatayang binabanggit sa nasabing talata po mga kapatid ay hindi lamang po mga kapatid tumutukoy sa pisikal na kamatayan mga kapatid. Amen. So, kundi pati na rin mga kapatid sa kamatayang espiritual mga kapatid. Amen. O pagkahiwalay sa Diyos na ang kakahantungan ay ang kapahamakan ng isang makasalanan doon sa impyerno mga kapatid. Amen. Sabi nga mga kapatid sa aklat ng Santiago, mga kapatid, sabi ni Apostol Santiago, kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, mga kapatid, ito ay tumutukoy mga kapatid sa ating pisikal na pangangatawan mga kapatid. Amen. Ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay mga kapatid. Amen. At ito naman po ay tumutukoy sa espiritual na mga bagay mga kapatid. Amen. At ang pananampalataya po mga kapatid, ito po ay usaping espiritual mga kapatid. Amen. So ang pananampalataya, ito po ay usaping espiritual. Praise God.
Dahil sabi ng aklat ng Hebrews, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Amen. Ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. So, at nang ang tao, mga kapatid, ay nagkasala, ang tao ay namatay din, mga kapatid, spiritually, mga kapatid. Amen. So, yung personal na relasyon ng tao sa Diyos, mga kapatid, ay nasira, mga kapatid. So, kinakailangan ito ay ma-restore, mga kapatid. Amen. So, kinakailangan ang tao ay makapanumbalik sa Diyos, mga kapatid, or else, ang tao, mga kapatid, ay tuluyang mapapahamak, mga kapatid. Amen. So, dahil sa ang Diyos ay mabuti, mga kapatid, dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao, ang Diyos mismo, mga kapatid, ay gumawa, mga kapatid, ng paraan upang ang tao ay mapapanumbalik muli sa kanya, mga kapatid. Amen. At ang Panginoong Diyos mismo, mga kapatid, ay gumawa ng paraan para sa tao sa pamamagitan, mga kapatid, ng pananampalataya, mga kapatid, upang ang tao ay makapanumbalik sa kanya. So, ang Panginoon natin, mga kapatid, after na ma-fulfill niya ang kanyang mga gampanin sa pagliligtas, so ang Diyos ay nag-iwan sa atin ng mga instruction na dapat natin, mga kapatid, susundin at gagawin, mga kapatid, upang matamo natin ang kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoon. Praise the Lord, mga kapatid. Dahil kung mababasahin po natin, mga kapatid, ang Ephesians chapter 2 verse 8, mga kapatid, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ephesians chapter 2 verse 8, mga kapatid, praise the Lord. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Praise God. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong mga sarili, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, mali, mga kapatid, ang prinsipyo na sasabihin natin na kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, wala tayong inaagrabyado na kapwa, mga kapatid, tayo ay ligtas. Tandaan natin, mga kapatid, na hindi sagana ng ating sarili, mga kapatid, ang paraan upang tayo ay maligtas, mga kapatid, kundi sa bawat paraan na ibinibigay ng Diyos, mga kapatid. Amen. Yun yung dapat nating susundin, mga kapatid. Amen. Dahil ang taong naglilingkod sa Diyos, hindi siya, mga kapatid, ang nasusunod, kundi ang kanyang pinaglilingkuran, mga kapatid. Amen. At tayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid. So, pananampalataya ang kinakailangan para ang tao ay maligtas, mga kapatid. Amen. Sabi nga ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang lingkod ni Apostol Pablo sa Hebrews chapter 11 verse 6, na kung walang pananampalataya ay hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos, mga kapatid. Amen. Dahil kung tayo ay sumasampalatayang may Diyos, dapat naniniwala tayo, mga kapatid, sa Diyos. Amen. At paniniwalaan natin, mga kapatid, ang kanyang mga salita. Amen. Dahil hindi naman pwede na naniniwala lang tayo sa Diyos and at the same time, mga kapatid, hindi natin sinusunod yung kanyang mga salita, mga kapatid. So unfair yun, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hindi natin pwedeng mahalin ang Diyos and at the same time, nire-reject natin, mga kapatid, yung kanyang salita, mga kapatid. Amen. So tandaan natin, mga kapatid, na meron din po, mga kapatid, dalawang uri ng pananampalataya, mga kapatid. Amen. So merong pananampalataya na nakapagliligtas sa tao, mga kapatid, at meron din namang pananampalataya na hindi makapagliligtas, mga kapatid. So napakahalaga po, mga kapatid, na repasuhin po natin, mga kapatid, ang ating mga pananampalataya, mga kapatid. Amen. So ang pananampalataya na nakapagliligtas sa tao ay yung merong kalakip na gawa, mga kapatid. Yung pananampalataya na merong pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Nasabi ni Apostol Santiago, mga kapatid, amen, na ang taong walang pananampalataya, ang taong nananampalataya, mga kapatid, na walang gawa ay patay, mga kapatid. Amen. So hindi ito ang pananampalataya na kinalulugdan ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya nga, mga kapatid, ang Diyos ay nagbigay ng specific instruction sa tao para ang tao ay yun ang magiging pattern niya para sundin, mga kapatid, upang maligtas, mga kapatid. Amen. Sapagkat sa panahon natin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, marami na po ang naglilipana na maling aral, mga kapatid. Na sinasabi nila na basta maniwala ka lang, doon ka lang sa punto na naniniwala ka, wala ka nang gagawin, maliligtas ka.
Basta hindi ka lang nakakalimot sa Diyos, palagi kang tumatawag sa Kanya, okay na yun, ligtas ka na. Tandaan po natin mga kapatid na ang Biblia mga kapatid, ito po ay ang ibinigay na manual ng ating Panginoon sa ating mga buhay mga kapatid. Ang mga nakapaloob dito, ito po ang mga instruction ng Diyos na dapat nating susundin step by step mga kapatid upang tayo ay maligtas. Mga kapatid, kung ang ating Panginoon mga kapatid, meron siyang ginampanan sa kanyang pagliligtas sa atin mga kapatid, tayo rin po, meron po tayong gagawin mga kapatid upang tayo ay magtamo ng kaligtasan mga kapatid. Kinakailangan natin abutin mga kapatid yung ibinibigay ng Diyos mga kapatid na kaligtasan sa ating mga buhay mga kapatid. Yun nga lang mga kapatid, maraming umiiral na mga filosofiya sa mundong ito mga kapatid at maraming mga malilikot ang isip na nililikot nila mga kapatid ang katotohanan. Mga kapatid, ayaw nila magbasa ng Biblia mga kapatid at mas gusto nilang pakinggan yung mga sinasabi ng ibang tao mga kapatid na kung saan hindi naman mga kapatid naglilingkod sa Diyos at wala namang kaalaman patungkol sa salita ng Diyos mga kapatid. So yun ang nakakalungkot mga kapatid na mas pinipili pa nila na pakinggan yung iba kaysa sa katotohanan mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon mga kapatid. Amen. So sabi ni Apostol Santiago mga kapatid, ang pananampalataya na walang mga gawa mga kapatid ay patay mga kapatid. Amen. Kaya marami ang natitisod mga kapatid kapag ipinapangaral ang katotohanan mga kapatid. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan mga kapatid. Amen. Doon lang sila sa point na naniniwala pero walang ginagawang pagsunod mga kapatid. Lalo kapag ipinapangaral ng mga kapatid sa Biblia ang patungkol sa mga kasalanan mga kapatid. Amen. So kapag ang tao ay nasasaktan mga kapatid, doon pumapasok yung pagre-reject nila sa salita ng Panginoon. Amen. Kasi ang salita ng Diyos mga kapatid ay hindi pumapabor sa kagustuhan ng tao mga kapatid. Amen. Dahil ang gusto ng tao ay sundin ang nasa o ang pita ng laman mga kapatid. Amen. Kapag napapangaralan ng tao ng mga patungkol sa kasalanan na dapat iwasan, kalimitan mga kapatid ay nag-aalibay yung tao mga kapatid. Umiiwas. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Sabi nga ng Panginoon, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Yes mga kapatid, maaaring sabihin natin na masakit ang katotohanan. Pero sabi ng Panginoon, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin mga kapatid. Amen. Dahil sabi ng Panginoon, amen, sa pamamagitan ni Apostol Pedro, yamang banal ang tumawag sa inyo, kayo ay magpakabanal. Mga kapatid, hindi pwede na dalhin tayo ng Diyos sa langit na ang pamumuhay natin mga kapatid ay karumal-dumal dito sa mundo mga kapatid. Amen. So ang Diyos natin banal, nais niya mga kapatid na tayo ay maging katulad niya mga kapatid upang tayo ay makapanumbalik sa kanyang presensya mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos mga kapatid. Amen. At sabi ni, dagdag pa mga kapatid sa sinabi ni Apostol Santiago, sabi niya, ang pananampalataya mga kapatid ay gumagawa ito mga kapatid, nakalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, ay naging sakdal mga kapatid ang pananampalataya. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Kaya naman, ang response ng tao ay may kinalaman mga kapatid sa kanyang kaligtasan mga kapatid. Praise the Lord. Isaiah chapter 59 verse 1, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi na hindi makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig. Amen. Sa verse 2. Kundi pinagpahiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Amen. Praise the Lord. So narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maiksi, mga kapatid, upang hindi makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Mga kapatid, tulad po mga kapatid sa sinabi ko sa kanina, na ang kasalanan mga kapatid, ito ang nagsisilbing division mga kapatid ng Diyos at ng tao mga kapatid. Kinakailangan ang kasalanan ay mawala mga kapatid. Amen.
Praise God. Upang ang tao ay makapanumbalik muli sa Diyos, mga kapatid. So kung ang tao, mga kapatid, ay lubos na naging makasalanan at nahiwalay sa Diyos, ano naman po ang dapat gawin upang ang tao ay makabalik sa Diyos, mga kapatid? Amen. So meron pong tayong magandang balita, mga kapatid, na kung saan meron pong paraan ang tao para makapanumbalik muli sa ating Panginoon, mga kapatid. So, ang sunod na ating tatalakayin na dapat nating malaman sa Biblia, mga kapatid, amen, na ang ating kasalanan ay binayaran na ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon po sa krus ng Kalbaryo. So, sa Romans chapter 5 verse 8 po, mga kapatid, amen, ganito po, mga kapatid, ang ating mababasa. Romans chapter 5 verse 8. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Yun po ang magandang balita, mga kapatid, na ng panahon na tayo ay makasalanan pa, ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay dahil sa atin, mga kapatid. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, mga kapatid, sa tao, mga kapatid, amen. So siya mismo ang gumawa ng paraan para abutin ang tao. Dahil ang tao ay walang kakayanan po upang bayaran ang kanyang kasalanan, mga kapatid. So walang kakayanan ng tao upang maipanumbalik muli ang kanyang relasyon sa Diyos. Kung kaya ang Diyos mismo, mga kapatid, ang gumawa ng paraan para maibalik ang tao sa kanyang kalooban, mga kapatid. Amen. At kung sasampalataya po tayo, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, at kung susundin lamang natin ang kanyang mga salita, ay hindi po tayo mapapahamak, mga kapatid. Amen. Kundi tayo po ay magtatamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga kapatid. Praise the Lord. So, ang Panginoon po, mga kapatid, ay may mga ibinigay na utos, mga kapatid, na dapat susundin ng tao upang ang tao ay muling makapanumbalik sa kanyang presensya, mga kapatid. Basahin po natin, mga kapatid, ang Mark chapter 16 verse 15 to 16, mga kapatid. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, mga kapatid. Amen. So ito po ay utos ng ating Panginoon, mga kapatid, na na sa bawat sumasampalataya at mabautismuhan ay magtatamo ng kaligtasan, mga kapatid. At tandaan po natin, mga kapatid, na ang bautismo po ay may kinalaman po sa kaligtasan ng tao, mga kapatid. Dahil sa pamamagitan ng bautismo, mga kapatid, ito po ang paraan ng Diyos upang linisin, mga kapatid, ang tao sa kanyang karumihan at kasalanan, mga kapatid. At ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ay siyang paraan upang ang tao ay patawarin, mga kapatid, sa kanyang mga pagkakasala. At alam natin, mga kapatid, walang taong makakapasok sa langit o sa kaharian ng Diyos na hindi muna, mga kapatid, pinatawad sa kanyang pagkakasala, mga kapatid. Amen. So kung tatanggapin natin, mga kapatid, ang offer ng Diyos at kung susundin natin, mga kapatid, ang kanyang mga pinag-uutos, mga kapatid, tulad yan ang nasabi ko, mga kapatid, tayo din po, mga kapatid, ang makikinabang nito, mga kapatid. At ang pakinabang nito, mga kapatid, ay buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen. At sa Bible po, mga kapatid, lahat po ng mga pinangaralan ng apostol ng ating Panginoon, sila po, mga kapatid, ay tumanggap ng bautismo, mga kapatid. Hindi lang po sila tumigil doon sa point na naniniwala sila. Dahil kung totoong naniniwala ka, susundin mo kung ano ang sinuutos ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ang sumasampalataya, dahil ang totoong sumasampalataya, mga kapatid, ito ay nagsasubmit sa water baptism, mga kapatid. Ang totoong sumasampalataya, ito po ay nagpapabautismo, mga kapatid, upang makumpleto natin, mga kapatid, ang plan of salvation ng ating Panginoon. Praise the Lord. At ang sabi ng ating Panginoon sa John chapter 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay susundin ninyo ang aking mga utos. Praise God.
So ang totoong taong umiibig sa Diyos ay sumusunod, mga kapatid, sa kanyang mga pinag-uutos. Amen. So nawa ay hindi tayo manatili doon sa point na nakikinig lamang tayo, mga kapatid. And at the same time ay hindi natin pinahahalagahan yung salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Dahil napakahalaga po ng pananampalataya sa buhay ng isang tao, mga kapatid. Sabi nga ng Romans chapter 10 verse 17, ang paniniwala ay nagsisimula sa pakikinig, at sa pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo, mga kapatid. Amen. So ito ang pinagmumula ng pananampalataya, mga kapatid. So hindi natin malalaman ang daan ng kaligtasan at tungo sa buhay na walang hanggan kung wala tayong mapapakinggan ng mga pangangaral, mga kapatid. Hindi natin malalaman ang daan kung hindi tayo, mga kapatid, mag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Tandaan natin na sa Biblia, mga kapatid, nakapaloob lahat, mga kapatid, ng kailangan ng tao upang siya ay maligtas. At sa Biblia nakapaloob ang mga salita ng Diyos na kinakailangan gawin upang tayo ay magkaroon ng tamang pamumuhay, mga kapatid. Amen. Ang pamumuhay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. So, salamat po sa ating Panginoon, mga kapatid. At hanggang dito lang po, mga kapatid, ang ating topic sa umagang ito, sapagkat tayo ay malapit nang dumating sa takdang oras ng ating pagtatapos, at nawa tayo po, mga kapatid, ay na-encourage at napagpala ng salita ng ating Panginoon. At habang ibinibigay ko pong pagkakataon muli sa ating kapatid, kay Brother Angelo. Amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Maraming salamat, Brother Raymar, sa mensahe ng Diyos na ipinahayag sa umagang ito. Amen. So totoo yun, mga kapatid, na ang tao is nahiwalay sa Diyos nung ang tao ay naka-commit ng kasalanan, mga kapatid, dulot ng pagsaway sa utos ng ating Panginoon. Amen. At dahil sa pagsaway na yon, mga kapatid, ang inani ng tao na mula sa Diyos ay sumpa. Amen. Kaya nga ang mga tao ngayon, or tayo na mga tao, is nakakaranas ng mga kagulumihanan, nakakaranas ng mga problema, ng mga kahirapan. It is because dahil sa pagsaway ng ating mga ninuno, mga kapatid. And of course, tayo bilang mga tao, mga kapatid, kung tayo man ay nakakaranas ng mga pagsubok ngayon, it is because maaaring mayroon din tayong ginawang pagsaway sa atin pong Panginoon. And the good thing, mga kapatid, dahil sa ang tao ay nagkasala, ang Diyos na gumawa sa tao ay hindi po Diyos na basta lang, mga kapatid. Ang Diyos na ating pinaglingkuran at ang Diyos na aming ipinakikilala sa umagang ito ay Diyos na punong-puno ng pag-ibig sa tao, mga kapatid. Na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi lahat tayo ay magsipagsisi. Amen. Kaya ang ino-offer ng Diyos, mga kapatid, kinakailangan tayo ay manampalataya upang ang kasalanan, mga kapatid, na nagiging barrier para tayo ay lumapit sa ating Panginoon, ito po ay ma-overcome natin. And then tayo ay magtamo ng kaligtasan na nagmumula sa ating pong Panginoon. Pero hindi po nagtatapos lang sa pananampalataya, mga kapatid. Sa pagtamo ng kaligtasan, hindi po dapat ang tao ay nananampalataya lang. Yes, it is good, mga kapatid. Ang pananampalataya ay napakahalagang bagay sa pagtamo ng kaligtasan ng isang tao, mga kapatid. Dahil kung walang pananampalataya, imposible naman na sundin mo ang ipinag-uutos ng Diyos. And kapag ang tao ay tunay na nananampalataya, ibig sabihin, mayroon siyang pagsunod. Kung babasahin natin ang James chapter 2 verse 14, sabi ni Apostol Pablo kay Santiago, mga kapatid, anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung mayroon siyang pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? And then in verse 26, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, kung paanong ang katawan na walang kaluluwa ay patay, ganun din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay, mga kapatid. Praise God. So ang pananampalataya, ito po ay napapatotohanan at nagiging perpekto kapag ito po ay nilalakipan ng gawa, mga kapatid. Kaya sa ating mga paglilingkod sa Diyos, it is good that we have faith, mga kapatid, but we need also to do the will of God according to our faith, mga kapatid, and according to His
will. Mga kapatid, dahil ang kaligtasan, ito po ay mahalagang bagay na dapat nating tanggapin na nagmumula sa Diyos. At ang kaligtasan, ito po ay libre, pero hindi po ito kumbaga basta-basta lang, mga kapatid. Kasi may mga tao na after tanggapin ang kaligtasan, bumabalik pa rin sa dati nilang gawa, bumabalik pa rin sa bisyo, mga kapatid. Ang bautismo na ipinagkakaloob sa tao, mga kapatid, ito po ay nawawalan ng kabuluhan kung ang tao, after niyang tumanggap ng bautismo, is bumabalik pa rin sa dating gawa, mga kapatid. Bumabalik pa rin sa bisyo. So yung bautismo na kanyang tinanggap is parang paligo lang ito, mga kapatid. Nagbasa ka lang, hindi mo naman talaga isinabuhay, mga kapatid. Praise God. Kaya nga, ang totoong tao na kay Kristo, mayroong pagbabago sa kanyang buhay, mga kapatid. Na mula sa maling gawa, mula sa paggawa ng kalayawan, mula sa pagbibisyo, mula sa paggawa ng kasalanan, siya ay nagpapasyang maglingkod sa Panginoon at nagsusumikap na sumunod sa kabanalan, mga kapatid. Kasi ang tao, ang kaligtasan ng tao, ito po ay continuous na nangyayari dapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Hanggat hindi pa dumadating ang Diyos, hanggat hindi pa tayo inaabutan ng kamatayan, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po dapat ito natatapos, mga kapatid. Kaya nga dinidiscourage natin ang pagtuturo na kapag ikaw ay naligtas na, walang hanggang ka ng ligtas. Once saved, always saved, mga kapatid. Maling pagtuturo yun, mga kapatid. Kasi ginagawa nun ang tao na kumbaga binibilog ang ulo ng tao na kahit makagawa ka ng kamalian, basta ikaw ay ligtas na, totoong ligtas ka talaga. Kahit after mong manampalataya, basta anya nananampalataya ka na ikaw ay ligtas, kahit gumawa ka ng kamalian, ligtas ka pa rin. One time nga, may nagtanong sa diskusyon ng isang relihiyon at ng dalawang relihiyon. Tinanong yung isa, kung ako ba ay kung ikaw ba ay mambabae, sabi ng isa, mga kapatid. Kung ikaw ay mambabae, ligtas ka pa rin ba? Sabi naman ng isa na naniniwala sa once saved, always saved, kung totoo anya na ako ay ligtas, kahit ako ay mambabae, ligtas pa rin ako. So imagine kung gaano dinadaya ng katuruan, ng ganong katuruan ang tao, mga kapatid. Na samantalang sinasabi ni Apostol Pablo, ang mga liko ay hindi magsisipasok sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kasama na doon ang mga nambabae at mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga kapatid. Sa mga manlalasing, sa mga mapagtungayaw, sa mga palabintangin, mga kapatid. Praise God. So, ang paglilingkod sa Diyos, kapag ang tao ay tunay na naglilingkod, kinakailangan talikuran niya yung mga makamundong gawa at yakapin niya yung gawa na naaayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya, mayroong mga ino-offer ang Diyos na plano ng kaligtasan upang maging pattern natin, mga kapatid, habang tayo ay naglilingkod sa atin pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Yan lamang po ang aming maipaglilingkod ngayong umaga at naway kayo po ay napagpala ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, tayo po ay manalangin sa Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinataas ka namin sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat sa pagkabasa ng iyong mga banal na salita, sa iyong mga paalala sa bawat isa sa amin, at patuloy na pag-alok ng plano ng kaligtasan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin namin na sino mang nakikinig ngayon, iyo pong pag-abutin ng iyong mapagpalang kamay at patuloy mong pagpalain at ilayo mo sa anumang kapahamakan, Panginoong Hesus. Ikaw ang Diyos na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, at abutin mo ang mga tao na nangangailangan ng kaligtasan sa umagang ito, Panginoon, ang mga tao na patuloy na naghahanap sa tunay na paglilingkod, Panginoon. Patuloy mo silang dalhin sa iyong tunay na kalooban, Panginoong Hesus. At sino mang may karamdaman ngayon, iyo pong pagalingin. Sino mang nakakaranas ng pagsubok, iyo pong bigyan ng pag-asa na magpatuloy, Panginoon, at tulungan mo ang bawat isa sa amin na malampasan anumang pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa na sumasabay sa panalangin na ito ngayong umaga, Panginoon. Ang may mga karamdaman, iyo pong pagalingin, Panginoong Hesus.
Maaring ang iba ay nawawalan ng pag-asa dahil sinubukan na nila lahat ng bagay. Pero alam namin na sa iyong pag-ibig, Panginoon, wala pong imposible. Kaya nilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang bawat isa na nakikinig ngayon, taimtim na sumasabay sa panalangin na ito. Pagpalain mo rin po ang lahat ng nanood sa FB Live, Panginoon, at pagpalain mo ang bawat isa na sumusubaybay at patuloy na sumusubaybay sa iyong banal na salita, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Tinitiwala namin sa iyo ang buong maghapon sa umagang ito. Ikaw lamang po ang mahayag, ikaw lamang ang mataas. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Praise God. So, yan po ang ating napag-aralan ngayong umaga, mga kapatid, patungkol sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, na sa kaligtasan na patuloy niyang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Praise God. So, batiin natin ang lahat ng nanood sa atin sa FB Live, mga kapatid. Amen. Good morning po kay Sister Vivian Ramis Pakatan. Good morning po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Naway patuloy po kayong samahan ng ating Diyos. Amen. Sister Angelita Liguro, Sister Rebecca Montemor, Brother Ronald Hipolito, Sister Brother Renante Roque. Siya po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sister Gemma Guelas, dyan po sa lugar ng Barangay sa Termedios. Sister Ann Buison at Sister Rebecca Montemor. Good morning po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Helen Ditera, Brother Marvin Santos, Brother Andy Orozco, Sister Dolor Quezon. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig sa umagang ito. At binabati din natin ang aking kaibigan, Sister Mary Faye Vigafreya, dyan po sa lugar ng Tondo. Amen. So pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Praise God. So dyan lamang po ang ating may paglilingkod ngayong umaga. At dito po tayo nagtatapos, mga kapatid. Lagi po nating tandaan na si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless us all. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay, pinatawag